trial of former Senator Bong Revilla's case continues. And for more updates, mobile journalist Arles De Los Santos joins us live from the Sandigan Bayan. Arles, what's the latest over there? Kulin ilang minuto pa lamang ang nakalilipas mula nang matapos ang pagdinig ng 3rd Division ng Sandigan Bayan kaugnay ng malversation through falsification of public documents na kaso na kinasasangkutan ni dating Senador Bong Revilla maging ng dating mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. At ngayong araw nga Kulin ay humarap bilang testigo ng prosekusyon si DPWH OIC Chief of Construction Section Engineer J.R. Mel Amazona, kung saan nga kinumpirma niya kung ano nga ba yung nagiging proseso ng paglalabas ng pondo at ano yung mga kailangang pagdaanan ng mga section or division ng DPWH sa pag-procure at kabukod dyan yung disbursement ng fund. Kung saan nga sumentro ang proseso doon sa certificate, monthly certificate of completion at yung cross-examination ng depensa kung saan kasama kasi dito po din sa mga posibleng madiin dito ay sina RJ Dumasig, JP Mendoza at Bryce Hernandez na tila na kapwa mga akusado din ni Revilla. At itong sina Dumasig at JP Mendoza ang kapwang Chief of Construction at Project Engineer ng hinihinalang non-existent o Ghost Flood Control Project sa Pandi Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Dito kasi po din ay tila lumalabas na mayroong ilang mga naging butas yung issue ng paglabas ng pondo. Kasi kung sinasabi nga ng mga hukom at ng prosekusyon ng ombudsman na non-existent yung project, paanong nailabas itong pondo na ito. Pero giit ni Amazona ay kailangan dumaan sa project engineer at construction engineer itong certificate of completion para mailabas yung pondo na tila nga malabo o may butas kung paano ito nangyaring nailabas yung 76 million pesos. Arles, kahapon inanunsyo nga ni Ombudsman Boying Remulla na maaaring maging state witness itong si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Siya ba ay maaari ring tumistigo dyan sa plunder case ni former Senator Bong Revilla bilang siya ang dating kalihim ng Department of Public Works and Highways? Posible yan, Polino. Ayan ang kinumpirman at ikinukonsidera ng ombudsman prosecutors matapos ngang isama sa possible prospect of witnesses ang dating DPWH secretary, ang dating kalihim ng DPWH na si Manuel Bonoan. Hindi pa yan basta pinagbigyan ng korte, kailangan pa silang mag-submit ng kanilang mismong posisyon dahil Pauline, itong si Bonoan ay hindi kasama sa mga inilistang witness ng prosekusyon nang isinagawa yung pre-trial brief at nang inilabas nga yung pre-trial order ng malversation case ni dating Senador Bong Revilla. So kailangan hiligin pa yan sa korte at kabukod dyan, mahalaga na tutukan din ito ng publiko dahil we remember Pauline na nung humarap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kasama ito sa pinagpulungan nila na kung maaari ay ilabi kay Bonoan at maisama sa GAA sa NEP muna and then later on sa GAB at sa GAA ang subject project ng malversation case ni Revilla na flood control project sa Pandi Bulacan. So Arles, para sa aling kaso, posibleng maging state witness itong si former DPWH Secretary Manny Bonoan? Well, at least for now, Polino, makukumpirma natin sa malversation kino-consider si Bonoan na maging witness. Aabangan natin kung parehas na hakbang ang kanilang iko-considera para sa graft case naman ni Revilla na hawak ng 4th Division ng Sandigan Bayan. Hindi pa natin nakikita si Bonoan na nananatili sa isang ospital matapos ng partially na pagbigyan ng Sandigan Bayan ang kanyang hiling na maisailalim sa hospital arrest matapos siyang isyuhan ng arrest warrant kaugnay ng plunder at graft charges doon pa rin patungkol sa flood control scandal ng ating pamahalaan. And as we know, Arles, right now the INC is holding a rally along EDSA in support of Senator Rodante Marcoleta who could potentially face plunder charges this week. May balita na ba kung ito nga ay masasampa na sa Sandigan Bayan ngayong linggo?
Kinumpirma kahapon Pauline ni Ombudsman Boyeng Remulla na ngayong linggo ihahain o isasampa yung reklamong plunder laban kay Marcoleta, kay Senador Rodante Marcoleta. Pero wala pa tayo nakikitang anyone from the Office of the Ombudsman na nandito at wala rin kumpirmasyon kung anong espesipikong araw nila ito ihahain. No? Pero Pauline, kapag ka naisampa na itong reklamong plunder, ay posible na susunod na araw or within 24 to 48 hours once filed, baka issue na nga ito agad ng arrest warrant. Posible na manatili si Marcoleta at least sa mga precedent ng mga nakaraang kaugnay ng corruption issues, baka sa Payatas, Quezon City Jail din siya mabihin. All right, thank you very much for that report. That was mobile journalist Arles de los Santos.